Sa linya po natin, Mr. Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative. Mr. Montemayor, magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Opo, sumasang-ayon ba kayo na baka umabot tayo sa 62 pesos per kilo sa Setyembre ng bigas natin, presyo ng bigas, Mr. Montemayor? Sa ngayon pa lang, kung makikita nyo sa palengke, marami nang nasa 60 peso level eh. Wow. No? Ngayon pa lang lalo na pagdating ng September, diyan natatama yung epekto ng pagmahal ng abono, pagmahal ng krudo na ginagamit sa makinarya sa mga bukid, transport cost ng bigas. So hindi imposible na aabot sa ganun at baka medyo mataas pa ng konti dyan eh. Kung hindi magawan ng paraan ng gobyerno. Opo, isa sa nakikitang paraan, Mr. Montemayor, sinabi na ito ng ating kalihim, ay paggamit daw po ng mga alternative fertilizers, yung mga organic fertilizers, sapagkat kung aasa tayo sa urea, nako, mataas na raw po ang presyo ng urea at nahihirapan pang makalusot dahil sa problema dyan sa Strait of Hormuz. Ano pong masasabi niyo? Opo. Well, actually meron ng existing program dyan, pero maliit lang yung inaabot niya. Mga 10% lang ng ating paggamit ng abono ay inorganic. Opo. 90% ay nandun pa rin sa mga ini-import na mga synthetic fertilizer. No? So pwede yon, pero ang question is, may sapat bang supply ng inorganic fertilizer? At pangalawa, mabibigay ba yan on time sa mga magsasaka dahil pagdating ng ulan ng Mayo, taniman na yan and kailangan na nila yung abono. No? Sa nakikita namin dun sa hearing kahapon, mabagal lang ang response time ng Department of Agriculture. No? Doon pa lang sa ayuda na pinapamahagi, kakaunti pa lang ang nakakatanggap. No? Kung biofertilizer ang ibibigay nila, unang-una, kailangan pa ng pondo, humihingi pa lang sila ng pondo. Pag may pondo na, magbibiding pa yan. Nako, matagal na naman yan. By that time, maikalat na nila yung biofertilizer, baka tapos na magtanim yung mga magsasaka. No, yun ang worry namin. No? Late ang response at napakaliit. Ahay, nako Diyos ko po. Oo. So, hindi aabot sa Setyembre, Mr. Montemayor? Ano po? Hindi po aabot sa Setyembre ito mga sinasabing paraan para magkaroon tayo ng alternative na fertilizer. Late na ang September. Opo. Mga umpisa yan ng anihan eh. Ang importante itong May, June, July kasi yan yung planting period, yung ibubungkalin yung lupa, itatanim yung mga binhi, Opo. tapos aalagaan yung kuwan hanggang anihin sa September, October, November yan. So Opo. kung September pa darating yung ayudang yan sa abono, too late na yan. Opo. Ito pa, ang isang sinasabi na mga intervention, mag-blend daw tayo ng mais at saka bigas, 70-30 ang ratio, Mr. Montemayor. Yes, again, existing program na yan. Opo. Pero hindi lang nila tinulak masyado. Ngayon nila ipropromote, unang-una yung acceptability sa consumer. Isang question yan. At pangalawa, mahal na rin yung mais. Kasi nga, tinamaan din sila nitong El Nino at iba pang mga itong oil crisis. Opo. So, hindi natin masabi kung lalabas na mas mura yan. Posible. Pero ang bigger question, yung tanggap-tanggap ba yan sa mga consumer? Opo, may isa pa, yung paghaluin daw yung imported na bigas at local na bigas sa ratio na 50-50. Mr. Montemayor, okay ba yon? Ginagawa na rin siguro yan ng mga trader. No? Ginagawa na kayo niyan, nandaraya na sila dyan. Tsaka, well, depende yan sa dahil ang parang implication yan, mahal yung local, mura yung imported. So paghahaluin mo. Opo. No? So kung mura yung imported, ako yung nag-import at ibibenta ko yung imported sa mura, ba't ko pa ihahalo sa mahal? Di ba? Ibibenta ko sa murang presyo para malakas ang benta ko. Oo nga naman. So, parang hindi practical, no? But it could be done, no? Kaya lang yun na nga, naghahagilap sila ng mga paraan ngayon na
I think a little bit late na rin. Nako. Hindi rin natin masisi ang DA dahil yung napakalaking bureaucracy, Mm. ang dami nilang inaasikaso. Mm. But I think isang problema kasi is masyado silang nakatuon dun sa presyo ng bigas. Oho. Nakalimutan nila yung presyo ng palay at saka yung katatayuan ng mga magsasaka. No? Na yun pa naman ang dapat number one na mandato ng DA. No? Kaya medyo nakaligtaan yung sa farmer side, humina ang ating production, Nako. palaasa tayo sa mga imported, hindi lang bigas, pati abono. Kaya nandito tayo sa sitwasyon ngayon na parang naghahagilap tayo ng solusyon. No? Sana magbago yung ganun. No? Alagaan nila yung magsasaka para lumakas yung katawan ng magsasaka para kahit may dumating na sakit o sakuna, malakas pa rin siya. Kaya niyang lumaban. Okay, napakaganda na sinabi nyo, Mr. Montemayor. Salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din. Thank you. Opo, si Mr. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated.